ni kan, lumakas ang panawagan, i-abolish. Ito. Kaso sige, pagbigyan nga natin 'to. Ang dami nagko-comment kanina pati sa ating mga no, sa ating mga uploads, i-abolish daw ang Senate. Sige pa, ano bang masasabi mo dito, Attorney Recto? Pakinggan natin sa Attorney Recto dito. Here we go. Okay. Diyos, apunto na. May diwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nung mga may nagsasuggest na i-abolish na ang Senado. Ano pa bang purpose itong Senado na ito? Kasi supposedly, ang intention ng konstitusyon sa isang Senado is pangalagaan ng ating national interest. At ang national interest natin is to make sure na accountable yung mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Mukhang hindi na ginagampanan ng Senado yung trabaho nila to command the Constitution and to protect our national interest. Kaya after itong trial, kailangan pa-isipan natin, kailangan pa ba itong Senado na ito? Kasi parang hindi na ginagawa, ang dami na nananawagan na i-abolish yung Senado. Kailangan na rin natin pag-isipan yan bilang taong bayan dahil ang nakikita natin Senado ngayon, sadly, tamad at nag-aabogado para kay Sara Duterte. Hindi na kinakailangan ng abogado ni Sara Duterte kasi wala pa nga silang ginagawa. Yung mga motion, yung mga nagiging balakid sa impeachment proceedings, which is our solemn accountability process, yung mga senador mismo. Saan ka naman nakakita ng mga judges na nagmo-motion? Saan ka naman nakakita ng mga judges mismo ang nag-aabogado? Uy, sabi ni Kwan, sabi ni Cheese Kapon, sabi niya, nagagalit kayo pag nagmo-motion yung ano yun, yung senator judge, di ba? Pinagtanggol pa niya. Tragis ka, Cheese. Sige, tuloy. At wala pa nga yung mga abogado dito. It's just sad, no? It's just sad. And we are seeing a Senate na nagiging balakid sa hustisya at sa accountability. Ang stand ko, sabi ko, wag. Wag. Kasi ang purpose ng Senado, check and balance yan sa House. Baka kasi yung House of Representatives ay maging abusado naman, i-check siya ng Senado. Tama. Pero ang nangyayari dito, hindi. Walang silbi itong Senado na to. Itong mga check and balance na to, wala to. Parang lumalakas ang panawagan ngayon, abolish the Senate. Ha? Aray ko po. Parang lumalabas ngayon, abolish the Senate. Ako sana, nung nakaraan, ayaw kong ano dyan. Ayaw kong parang samahan yung panawagan na yan. Pero sa kaganitong kagarapalan ng Senado, at sa ganitong klase ng Senado mayroon tayo. Anyway, ang nai-elect naman dyan sa Senado, yung mga artista, yung mga walang alam. Wala, nakakahiya. Nakakahiya lang na Senado yan. Kung ang Senado lang sana ay mga katulad nung panahon, nila Aquino, nila Jokno, nila Tanyada, yun, kagalang-galang yun. Nagiging ano talaga yun. Nagiging check and balance talaga yun. Pero ito wala. Anong klaseng check and balance ito? Wala. Mukhang mas dumadami ang nananawagan, ha? Unicameral na lang tayo. Ibig sabihin, isang chamber na lang para isa na lang ang binabantayan natin. Ha? Minsan kasi, ang problema, Kamara. Pero ngayon, ang problema, Senado. Garapal itong Senadong to. Ha? Ang Senate President, ang yabang, arogante. Ang mga senador pa, mga katulad ni Jinggoy, mga katulad ni Padilla, mga katulad ni Marcoleta, mga katulad ni Lito Lapid. Kagalang-galang ba yan? Kagalang-galang, mukhang tama na yung bullies the Senate na lang tayo. Para isa na lang ang Kamara. Isa na lang na chamber, unicameral. Kaya lang mag-a-amend tayo ng Constitution niya. Mag-a-amend tayo ng Constitution niya. Alam niyo mga kabunyog, ang purpose bakit sana may Senado? Ang purpose Ang purpose bakit may Senado? Ang dahilan niyan, bakit may Senado? Kasi ganito ang concept. Yung Kamara, yung House of Representatives, ang rene-represent legislative district. Yung mga halimbawa sa isang probinsya may 3 legislative districts. Bawat district may congressman. So ang rene-represent ng congressman, yung representative, yung district niya. Pero pag rene-represent mo kayo kasi yung district mo, parokyal yon. Ibig sabihin parokyal, maliit na area. Yung pananaw mo, maliit yung teritoryo mo. Yung interest ng district mo, ang pinapangibabaw mo. Dapat mayroong chamber o body na ang tinitingnan national interest. Kaya nagkaroon ng Senate. Kasi ang Senate at large. So ang mga nauupong senador, kahit halimbawa si Chis Escudero, Bicolano, pero hindi Bicol ang rene-represent niya dyan, national. Kasi elected siya at large. Pangalawang purpose ng Senate, ang inaasahan, pagka nasa Senado ka, kagalang-galang ka. Parang noong panahon ng ancient na mga ancient civilizations. Pag sinabi mong Roman Senate, yung Roman Senate, pag sinabing senador ka sa lumang lipunan ng Rome, ay kagalang-galang ka. Kayo yung mga wise, yung mayroong wisdom. Kaya nga pag senator ka, parang ang wisdom mo kagalang-galang. Kaya nga ang ini-elect sa Senado, parang sila yung mga statesman, sila yung mga elders, sila yung mga may malawak na
kaalaman sa lipunan, expert sila sa kanya-kanyang field. Hindi tulad sa mga House of Representatives na okay lang yun, i-elect nyo yung congressman sa district nyo, yung magre-represent ng distrito nyo. Pero pagdating sa Senado, wisdom, experience, yung grasp, yung gagap, grasp mo yung mga issue sa mundo at sa Pilipinas. Dahil pagdating ng panahon, itong mga senador ang posibleng panggalingan ng mga presidents, vice presidents ng bansa. Siyempre, pwede namang maging president, vice president ang congressman. Pwede namang maging president at vice president ang mga mayor. Pero usually, ang stature ng senador, ano na, malapit na sila sa pagiging presidente at vice-presidente. Ganyan ang stature ng Senado. Ha? Ganyan ang hindi sa totoo lang. Kaya nga, ang mga binibigay na power sa Senado, matindi. Sila ang nagkukonkor sa Senate, sa mga treaties. Sila ang nagkukonkor sa treaties. Ang nagkukonkor sa treaty, hindi House of Representatives, Senate. Tandaan natin yan. Ganun ang kapangyarihan ng Senado. Concurrence sa treaty. So pag dahil sa kanila binibigay yung kapangyarihan na mag-concur sa treaty, hindi nga sa House of Representatives yun eh. Hindi sa House of Representatives. Sa ano talaga? Sa Senate. Ibig sabihin, dapat ang ilalagay mo sa Senado, malawak ang pagkaalam sa geopolitics. Malawak ang pagkaalam sa nangyayari sa mundo. Kasi sila yung magde-decide sa mga treaties eh. Concurrent sa treaty. Pangalawa, sila yung magiging judges sa impeachment. Huwes. So ibig sabihin, dapat kung pipiliin mo mga miyembro ng Senado, parang yung mga kagalang-galang na maglilitis sa impeachment. Ay sa tingin nyo ba karapat-dapat si Ruben Padilla na maglitis sa impeachment? Karapat-dapat ba ang isang katulad ni Bato sa impeachment? Karapat-dapat ba ang katulad ni Lito Lapid? Ay, nakakalungkot. Yan yung problema ng Senado natin. Yan ang problema ng Senado. You're not going to believe what happened. Tell me everything. I'll show you on Monday.com. So I started the biggest initiative of... Yung purpose ng Senado based sa idea ng mga sumulat ng konstitusyon. Na bicameral, parang yung Senado ang tinitingnan nila larger interest ng bansa. Larger interest ng bansa, national interest. Yung sa House of Representatives, dahil ang rine-represent nila ay yung distrito nila, inaasahan mo yan, mga iniisip lang naman yan, kalsada, mga tulay, mga proyekto sa kanya-kanyang probinsya. Yung pagbabago ng mga pangalan sa kanilang mga kalsada, sa kanilang mga highways, yun. Yung pagpupropose ng mga batas para sa mga eskwelahan, colleges, state colleges and universities, yan yung pinagkakaabalahan ng mga kongresista. Pero ang senador hindi. Ang senador dapat malawak ang pag-iisip niyan. Kaya nga ang mga senador na kilala sa kasaysayan, dating senador Lorenzo Tañada, yung anak niyang si dating senador Wigberto Bobby Tañada, yung dating senador Raul Manglapus, dating senador Jose W. Jokno, yung ama ni Chel Jokno, dating senador Francisco Sumulo, yan yung mga dating senador Claro Mayo Recto, yun, di ba? Yan yung mga mga kagalang-galang na mga senador ng bansa. Dating senadora Eva Estrada Calao sa amin sa Bicol, may senadora kami niya noon. Ang unang babaeng top-notcher sa bar, si Tekla San Andres Siga. Senadora namin yan galing Bicol. Yan yung rep namin nakaupo sa Senado. Ang Bicolana. Yan yung yan yung mga kagalang-galang nung panahon, Tekla San Andres Siga. Kaya kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang Senado dapat kagalang-galang yan. Bunyog, halika na kasama ka. Ang bilis naman ng attorney. Kinakan ko pa na nagkabunyog na. Yan, namapusat na. Nako po. So, may plano silang i-abolish ang Senado. Pero wag naman. Kasi nga, sabi nga na attorney, kailangan natin ng check and balance. Which is true. Sinabi ko nga, kasi pag in-abolish yung Senado, tandaan nyo, nandyan sila Risa, sila Lacson, sila Soto na talagang tumayo para sa taong bayan. Wag naman. So, yan mo. Kaya lang tayo. Relax lang muna tayo mga kapsat. So, yan po. May isang topic po si Attorney Enzo. Teka lang, may isa pa. Attorney Claire.